hangarin ng tao. So makikita pa rin po natin dito yung autoridad ng salita ng Diyos na dapat po nating sundin sa buhay natin sapagkat ito po yung maunawaan natin at masusunod natin kung paano tayo tunay na makasusunod sa Panginoon. Amen po ba? Malalaman natin, paano ba tayo makasusunod sa Diyos? Paano ba tayo magiging epektibong mga alagad ng Panginoon? Paano po ba tayo totoong makakapamuhay na nandoon sa kalooban ng Diyos? Simple lamang po iyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang magbabalanse sa ating pamumuhay. If we disobey God's word, means we disobey God. Sapagkat iyon po ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang salita sa buhay natin. Ikalawa, ano pa po yung authority of God's word? Ito po'y karapatang maghari sa ating buhay. Ang kasulatan ay may karapatang maghari sa buhay ng tao, kabilang sa kanilang mga puso, isip at katawan. Ibig sabihin, the supremacy of the word of God in the life of every human, whether you are believers or non-believers. Ibig sabihin ito mga kapatid, yung supremacy. Ano po? Yung paghahari ng salita ng Diyos sa ating buhay, na yun dapat natin maging standard. Ano man yung desisyon natin sa ating buhay, at the end of the day, ang magiging batayan po nito ay ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. Ang standard ng Panginoon sa salita ng Diyos, ang kanyang kabanalan ay naroroon. Hindi po nagbabago ang standard ng salita ng Diyos sa buhay natin, na ibig sabihin na kailangan lakaran ito at sundin ng lahat ng tao, whether a believer or not a believers. Ibig sabihin po, ganun ang supremacy ng salita ng Diyos. That's why, kapag dumarating tayo sa punto ng ating buhay na ako ba ay susunod sa Panginoon o susundin ko, ano ba yung autoridad, final authority sa aking buhay na dapat aking sundin? As a Christian, manindigan po tayo sa autoridad at sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po yung pinaka-final na ating authority as a child of God. Pangatlo po, yung kahalagahan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Ito po'y makikita po natin sa unang Thessalonica chapter 2 verse 13. At patuloy din naming nagpapasalamat sa Diyos dahil dito na nang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos sa inyong narinig mula sa amin. Tinanggap ito at hindi bilang salita ng mga tao, kundi kung ano talaga ito at ang salita ng Diyos na kumikilo sa inyo sa mga mananampalataya. Napakaganda po ng sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ituring ninyo ito'y salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Na kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ituring natin na lahat ng nakasulat dito sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Bagamat ang mga tao na sumulat dito ay ginamit lamang ng Panginoon. Pero yung supremacy at yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na nakasulat na bawat titik dito ito ay kapangyarihan ng Panginoon. Magtiwala po tayo at pagkilala sa otoridad ng kasulatan na nagpapakita ng pagtitiwala sa banal na kasulatan bilang ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, simple lamang sinusunod natin ang Panginoon sa ating buhay. Kung ano man po yung nakasulat dito, kung ano man po yung naibigay sa atin dito, ito po ay para sa atin. Kaya nga po ang babala ng Panginoon, huwag nating bawasan ito, huwag nating dagdagan kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen po ba? So, salamat po sa Panginoon. Sumunod po, pagsunod sa utos ng Diyos. Ano po? Ito ay pagkilala sa otoridad ng kasulatan na nangangahulugan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at paggawa ng mga bagay na naayon sa kanyang kalooban. Obedience to the will of God is manifested through doing God's will. Ano po? Ito po yung pinaka-standard natin ng ating buhay mga kapatid. Na kapag nasusunod natin ang salita ng Diyos, nasusunod natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po ng unang 1:14-15, in 1 John 14 verse 15, if you love me, keep my commands.
Ibig sabihin, kung mahal talaga natin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, iibigin mo ang kanyang mga salita. Iibigin mo ang kanyang mga ipinag-uutos sa kanyang buhay. Ngayon po ay araw ng linggo at ang araw ng pagsamba. Ang supremacy ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, yung ikapitong araw ipagkaloob natin sa Kanya at italaga natin ito sapagkat ito'y araw ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi po iyon nagbabago. Bagamat nagbabago ang ating mga leader, nagbabago ang mga nanunungkulan sa ating bayan, maraming pagbabago sa sistema ng ating mundo, pero ang sistema, ang salita ng Diyos ay fixed at hindi po nagbabago ito sa ating buhay. At the end of the day, ito po yung dapat natin na panghawakan, ito po yung